Kwentuang mahalaga, Barkadang masaya. tara na't sumama sa Samahang Bidang Bida! Yes, hello, good morning everyone! Morning, buddies! Hi! Magsasama-sama na naman po tayo ngayon sa loob ng isang oras para sa isang makabuluhang usapan. Ako po si classmate Ara. At ako naman po si classmate Alfred. Yes, nabanggit kanina sa DZUP Balita. Ngayon ating ginugunita ang 72nd na araw ng kagitingan. Ngayon, Tiara, ano nga ba ang araw ng kagitingan? Yes. Maaari mo ba kaming bigyan ng brief history nito? yes, ayan ayon sa isang article sa Wikipedia, ang araw ng kagitingan o sa Filipino ay Day of Valor. Ito ay kilala din bilang Bataan Day. Ito ay isang paggugunita dahil ang pagbagsak ng Bataan noong World War II, Binago ito noon ang tawag dito ay Bataan Day, pero sa bisa ng Executive Order number 203, tinawag ng Araw ng Kagitingan ang Bataan Day, Masaya ba? Yung Araw ng Kagitingan kasi madalas natin nakakalimutan. Pero ngayon, dapat ipakalat natin awareness tungkol dito, Pwede mo ba kami, classmate Alfred, bigyan ng... Kwentuhan mo kami tungkol sa 72nd na Araw ng Kagitingan ngayon. Ayan, nabanggit nga sa DZUP Balita ngayon na pinagdiriwang ngayon ang 72nd na Araw ng Kagitingan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kagitingan? Ibig sabihin nito ay katapangan sa harap ng mga kahit anong challenges or most especially in battles, di ba? Sa ating everyday life, Yes. At bukod dyan, hindi na naman araw ng kagitingan ng ating iginugunita ngayon. Maraming magagandang balita ang kasabay niyan. Ito nga, merong additional pay ang ating mga manggagawang sa araw na ito. Ayon sa isang article sa Philippine Star, those who will report to work will receive double or 200% of their regular salary for that day for the first 8 hours of work. And employees who work in excess of 8 hours will be paid an additional 30% of hourly rate on that day. O, diba? Tama yan. Actually, before, nagtatrabaho ko sa call center at tuwing may holidays nga, kahit dito sa Pilipinas at sa country ng client namin sa US, kung holiday doon, syempre may mga additional pay din kami. So, tiba-tiba kami kapag holidays talaga. Yes, ayan ang isang simbolo ng katapangan na magtatrabaho pa rin tayo kahit holiday. Hindi lang yan ang magandang balita ngayon, Pwede mo ba kaming kwentuhan, classmate Alfred? Ano pa ba ang kaakibat nito? Go. Ayun nga, dahil mamaya guest natin ng Metro Ice, recently nga lang ay nanalo si Michael Martinez sa Triagulaw Trophy International Figure Skating Competition. Siya yung nanalo ng gold medal dito. Alam mo, nagbunyi talaga ang sambayanan sa pagkakapanalo ni Michael Martinez. Tapos bigla ring umusbong yung tawag dito, ito kasing ice skating figure. Nag-ice skating ka ba? Ikaw, sorry I want to try it. Pero wala kang pera. Balita ko mahal daw yun. Dito sa isang mall sa Pasig lang yung merong sikat na... Mega Mall ba yan? Pero kasi kailangan talaga meron kang budget para matuloy-tuloy mo yung training, Tama yan. Dahil dyan, ating simulan. Last week, ang ating guest ay ang UST Biochemical Society. Ano nga ba yung napag-usapan nila? Pasensya na wala ako dito nun. Nagkwento sila ng mga mga issue na, halimbawa yung stem cell, kung ano yung panig ng UST Biochemical Society, kung pabor ba sila o hindi. Tapos diniscuss nila kung bakit sila medyo pabor, kasi nakakatulong nga din naman in a way. At karagdagan doon, meron silang diniscuss yung about the immune system Basta ano yung about immune system na yun? Immunology, tama ba? Define immunology. Medyo nasa arts and literature po tayo ngayon.
Pero magandang oportunidad yon, kagaya niya na enlighten tayo at ang ating mga tagapakinig kung tungkol sa aspeto na ito, no? Kasi ang biochemistry, lalong-lalo na ang UST ang nanguna sa pag-offer ng ganitong kurso. Diniscuss din nila yung tawag dito, industriya ng biochemistry. Ikaw ba, nagkaroon ka ba ng interest sa bio or nung high school ka? Kamusta naman? Nung high school, okay sa akin ng biology, pero chemistry, war lang. Ayoko nun. Ayaw kasi nung mga equation ng compound, Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya i-equate yung mga equations na yan. Kaya ayoko talaga ng chemistry. Mas okay sa akin biology tsaka physics. Medyo nakaka-relate pa. Yes. Ako naman, mahilig. Kaso hindi ko na siya tinangkang ituloy. Okay na ako, no? Mm-mm. Masaya naman. At, ngayon naman, tayo ay dadako sa, mula sa chemistry, dadako naman tayo sa Ice ice skating. skating. Ayan. Tamang-tamang yan dahil napakainit ngayon, kailangan natin ng Tama. pampalamig. Pampalamig. Hindi sapat ang pelikula kagaya ng Frozen. Ayan, no? Nanood ka ba nun? Syempre, 3 beses ko na pinanood yan. Tsaka dinownload ko yung tracks. Yes. Somehow ba, parang after mo siya mapanood, parang kasi may feeling ka na parang gusto mo rin mag-ice skating, ganun. Ay, oo. Kaso ang problema nga ay pera. Wala akong datong. Oo nga. Pero mabalik na tayo kay Michael Martinez. Nakakatuwa na kahit kasi 'di ba parang may lumabas na balita na walang snow, wala naman talagang snow sa Pilipinas, Aba, syempre. Oo, pero nagawang makapasok ng ilan nating mga pambato, 'di ba? Actually, siya lang yung sole Filipino competitor doon sa event na yon na naging champion siya. O 'di ba? Marami siyang mga dinaig na mga bansa na ayun nga may snow sa kanila pero hindi masyadong pinalad. At dahil dyan, balikan natin, no? Paalala natin mga classmates, meron po tayong polls. Ang tanong, sagot agad. Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng katapangan at bakit? Ikaw ba, classmate Alfred? Sumagot na ako dyan mamaya na lang. O, sige. Patikim pa lang naman, no? Ano mga classmate, pakisagutan po sa www.facebook.com/SBB. Samahang Bidang-Bida, ang aming false alarm na Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng katapangan at bakit? ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. So DZUP 1602, Kasali ka! Join na sa Samahang Bidang-Bida. DZU, kasali ka! And we're back! Good morning ulit mga classmates. Morning, buddies! Nandito pa rin kayo sa Samahang Bidang-Bida. Ako pa rin po si classmate Tiara. At ako naman po si classmate Alfred. Yes, at kanina ating pinag-usapan ang brief history ng araw ng Kagitingan at na-mention natin merong additional pay ang mga ang mga workers na papasok ngayon sa kanilang trabaho, magkakaroon sila ng ang balang kikitain nila ay 200% for the first 8 hours. At na-mention din natin ang pagkakapanalo ni Michael Martinez sa Triglao. Bongga. Triglao. At dahil dyan, meron po tayong kasama ngayon ang magandang binibini na Yes, tama yan. classmate Cara. Hi, Ate Cara. Hi. Ayan, Thank you galing for po having siyang me. Yes, galing po siya sa Metro Ice, no? Hi, Ate Cara. Hi. Hi. Kamusta naman? Okay naman po. Ang cute mo naman. Thanks. Parang, ilamig ka ba ngayon? Ano? Magsimula na tayo. Sure. Ilang taon ka na sa Metro Ice? So, kami yung group na nag-start ng Metro Ice Skating Club noong mga 2001. So, ganun siya katagal. 2001. Bakit? So, 2001 siya na-establish. Sino yung mga tao na behind sa establishment ng Metro Ice? Mga skaters din, mga kabatch ko usually. Tapos, nag-start yung mga clubs dahil nagbuo-buo na rin ng mga iba-ibang clubs for the ice skating community dito sa Philippines.
Saan saan sila nagkakilala, no? Classmates ba? Or may common interest? Nagkita-kita kayo sa Sa mall ba? Sa Mega Oo, Mall? sa pinagpa-practicean nyo? Yung Metro Ice Skating Club, in-establish siya nung yung old Mega Mall ice skating rink, yung may poste sa gitna. Tapos, ayun yung mga skaters din, tas a couple of coaches and parents, tapos sila yung parang nag-isip na magbuo na ng sariling club. Pero medyo mahaba din pala ang pinagdaanan nito. Ano? Actually, taga-Pasig ako. So, Ay, nung yung Mega Mall. Napadpad ka ba dyan? Ba't di ka na nila na-recruit? Paano? Bakit nabuo? Bakit Metro Ice ang tawag sa inyong club? Metro Ice dahil Metro Manila basically based oo nga lahat naman. ng tao. And yeah, tapos yung club namin is based sa Mega Mall, and nung time na yon mayroong 2 rinks sa Philippines, so yung South Mall in Las Piñas, tas yung Mega Mall sa may Ortigas, and then meron ding mga ibang clubs din na na-establish nun. Tapos for the sake of parang magkaroon ng community or magkaroon ng groups within the ice skating community, kaya na-establish yung mga clubs. Nakakatuwa naman. Bakit hindi Mega Mall Ice? Eh baka makakapag-promote, so mas maganda nga naman na Metro Ice. Dahil nabanggit mo nga na isa kang founding member ng Metro Ice, paano ba mag-apply sa Metro Ice? May isa-sign up ka ba? May application process? May babayaran bang mga fees? Usually kasi yung mga members namin, matagal na silang nag-ice skate. So, lalo na yung like me, matagal na akong nag-skate. So, yung mga members is by invitation, and wala po kaming fees. It's just that usually part na rin sila ng Ibang club? I mean, ibang friends ng mga... Yeah, friends, and part na under ng same coaches and under ng same group of people na nagtitrain together. Kailangan ba may alam ka sa ice skating bago ka pumasok ng Metro Ice? Yeah, mostly kasi yung Yung mga basic? students, mga students na enrolled na talaga sa ice skating. So, mga for skaters talaga yung club. Tapos, kumbaga, dinedevelop na lang sila pagka sumali na dun, no? Yeah. Sa ngayon, no, ilang Yes. members ang meron kayo? Paano ba yun? Paano nyo nire-register? I mean, per year ba ito? Paano? Gaano kadami ang population ng Metro Ice ngayon? Okay. Medyo marami kasi ngayon. Di rin ako sure. Mga around 50 members kasi. And nagsispan siya. Kasi sa ice skating may levels. So, nagsispan siya from basic level to the high level, yung senior level or freestyle, 8 and above. Tapos, yung meron din kaming mga adult skaters na nakasama na dati nagsiskate pero ngayon hindi na masyado. So, ayun, talagang it's for everyone naman who is enrolled in skating and who likes to skate. Paano paano mo masasabi na parang nawawala na sila? Or, I mean, kailangan ba tuloy-tuloy yung career nila sa pagpa-practice with you guys? Or pwedeng makonsider na nagsusupport sila na financial para masabing, I mean, member, or kailangan nagpa-participate pa rin actively? Like I said, yung club mismo doesn't have a fee. It's just yung yung mga skaters minsan hindi na nagiging active, kunyari pag may school, ganyan. So, pero part pa rin naman sila ng club pag nagkakaroon ng activities, ng parties, get-togethers, invited pa rin sila. Tapos, part pa rin naman sila ng community. Ayan. Bongga yan. At ngayon, yung inyong tagline, no, The Club with an Edge, pwede mo sa amin i-explain paano or bakit ang Metro Ice is a club with an edge? The club with an edge. Yes. Okay, actually pun yan kasi 'di ba yung ice skating, yung boots, yung skates mismo, yung parts ng skates is yung boot, tapos meron siyang blade sa ilalim. Tapos yung blade na yun may edge. Ayun nga naman. Yung with an edge. With an edge. So parang with an edge na, you know, mas may lamang. Mas may lamang kami, ganyan, nice yung term. And then also kasi
pag ice skating, may technical terms na yung tinatawag na inside and outside edge. So, yun, fun siya. Ayan, pwede ba kami enlighten dyan, yung inside-outside na yan? Di ko, ano ba yan? Hindi ko aware dyan. Ano Oo, yun? Yeah, yung mga basic kasi na moves is yung stroking, which is yung parang yung naglalakad ka sa ice. Tapos yung kailangan doon is outside edge ka, which is yung maglilin ka to one side, tapos yung inside edge, yung other side naman. Yun. Oh my God. Naka-try na ba kayo mag-skate? Ay, hindi Hindi pa. pa. Actually, imagine ko naglilin, baka na. May question ako. Magkano ang fee sa Mega Mall? Gusto mag-try. Mag-entrance. Yung fee ngayon, summer is 390 pesos. Pero during parang non-peak season or yung non-summer, weekdays, 300 and weekends, it's 390 pesos. Ay, oo nga. Kasama dahil na ba dun summer. yung equipment? Yeah, kasama Oo. na yun. And then, kung gusto niyo mag-locker, 40 pesos. And then, kung gusto niyo magpa-assist coach ng 30 minutes, 150 pesos. Yung coach mismo include. Parang assist lang. So, basic, yung naglalakad, Oo. ganyan. Lakad-lakad ka muna doon, ano. Ano ba yun? Ikaw ba gusto mo i-try since parang naengganyo ka na talaga? Ay, mukhang gusto ko yan kasi mamaya, di ba, meeting ng SBB. Skate tayo mamaya! Yeah, it's fun. Pwede Try ikaw nyo. ba, Ara, nagko-coach ka ba? Or, I mean, may tinuturuan ka din ba ngayon? Right now, hindi pa ako coach. Student pa lang ako. So, nagtitrain ako paggabi. Tapos, yun. Kahit Nagtitrain yung, ako. kahit yung basics, ayan no, sama natin si Kara, turuan mo kami. Hindi pa ako certified na coach. Pero of course, kung gusto niyo doon ako, siyempre, tulungan ko kayo. Yes naman. Ayan, kailangan natin siyang matsamahan minsan doon para makapagpaturo. Ayan. And nga, at habang nung nire-research ko yung about Metro Ice, I saw your Facebook fan page, yung Metro Ice, the Club in an Edge, Yeah. na nabasa ko dun sa isa sa mga post niya na Yeah. nag-meet kayo or nag-GA kayo recently noong April 5. Can you tell us about your, what have you talked about during your GA? Well, kasi yung tinitake up sa Metro Ice with regards especially to Michael Martinez kasi part nga siya ng club. And I'd like to mention din na kasi before he left for the Olympics, all the skaters sa Metro Ice Club decided na magkaroon ng fundraising for him. So, nagkaroon kami ng party, nakita-kita kami sa MOA, and Michael came right before he left for training para makipag-skate sa mga kids, tapos Ito makipag-picture. yung Christmas party niyo? No, before pa the Christmas party. Parang, bago siya umalis para mag-train na talaga for the US. Meron kaming parties, meron kaming cake. Tapos, nung Christmas party pa, iba pa yun. Kasi nasa States na siya noon, nagtitrain, dire-diretso na. Di na siya umuwi. But then, nagkaroon pa rin kami ng parang onting fundraising dahil doon. Yes, all-out support talaga sila for Michael. Ilan pala Of yung course. umattend sa GA nung April 5? Gusto ko ang updated tayo Updated dito na. eh. Sa core lang yun. Ayan, baka next GA nyo nandun na si classmate Alfred. So, well, normally nga naman, ilan kayong average, yung average number of members na nag-a-attend doon? Dun sa mga activities. Mga active members. Yung, meron kaming mga 30 to 40 people na, na nagpa-participate pa rin. And then, mga 20 to 30 doon, mga skaters talaga na nagtitrain. Pero minsan sa MOA, minsan galing sa Mega Mall. So, yun, di na masyado nakikita during the weeks. Nakakatuwa naman. Tas after noon, magsiskate sila sabay-sabay. Well, Yeah. aside from dun sa support na binibigay nyo sa mga members na nagko-compete, ano naman yung mga internal activities na ginagawa nyo para sa inyong mga miyembro? Well, nagkakaroon din kami ng mga get-togethers. For example, pag Christmas or pag may special occasion. And during the competitions, yung one of the good things is nagpapagawa kami ng mga tarps na may pictures ng mga members namin na magko-compete. So,
Support. And then, syempre, nag-attend kami ng competition. Tapos, alam niyo ba yung pag ice skating, yung pwedeng after mo mag-dance or after mo mag-perform, pwede ka magtapo ng flowers or stuffed toys, ganyan. Ganyan sa ice skating. Nakatawa yung ganun. Nakanood ko na before yung sa recent na competition. Talagang Hindi pa eh. sa lahat ng sides, nagbabaw sila. No? Nakakatawa yun. Or yung sa mga ice skating movies, napansin na ba yan? Ay, Yeah, yung may mga roses na tinatapon after, ganyan. Nakakatawa magtapon ng ganyan. Pero baka madapa ka. Tapos mayroong tagapulot, of course. Yun naman pala. So, tapon ka lang. Wait, bukod sa ice skating, no, sabay-sabay kayo, nagte-train pa din, no? Tuloy-tuloy pa rin ang members? Yeah, I think marami pa rin sa amin na tuloy-tuloy, and then although hindi ko nakita masyado kasi iba-iba din yung training times nila kasi marami ngayon mga younger than me mga kids na talagang active sa Mall of Asia, and then marami ding sa Mega Mall ngayon yung bagong rink. Yung training niyo may libre ba to? Tsaka sino yung nagtitrain sa inyo, mga coaches? Oo, for the members na kung may bayad na ba or kasi parang next level na yung ituturo eh. Okay. So, ang pagbayad namin is through SM, and every actually hindi siya sanctioned though. So talagang sariling labasan ng pera for your own training and for the coaches too. And yung coaches, of course, hawak din sila ng SM. Bongga yan. Mm-hmm. At dahil dyan, ating tatapangan muna natin na magtanong. Sure. Ate Cara, balikan natin ang ating polls para sa araw na ito. Ang tanong, para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng katapangan at bakit? No? Magbasa ba tayo ng isa? Classmate Alfred, go. Hindi, wag muna. Wag muna, sige. At mamaya, kanina pa na tatanungin ka namin at si Ate Cara, pakisagutan po ulit ang aming pulse alarm para sa'yo. Anong ibig sabihin ng katapangan at bakit? UP 1602 ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Pagkatapos ng ilang taong pagsisikap at pagbuo ng pangarap. Kasama ang mga taong tunay na nagtiwala at naniwala sa iyong kakayahan. Congratulations, Batch 2014! Mula sa DZUP 1602, kasali ka! Ang plastic mo, Masyado ka namang mapapel. alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo. Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo. Dapat ganun para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin. Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka! Join na sa Samahang Bidang Bida. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka! Yes, and good morning everyone! Nandito pa rin po tayo sa Samahang Bidang Bida. Ako pa rin po si classmate Yara. At ako pa rin si classmate Alfred. At kasama pa rin po natin ang ating napakahinhin, very demure at napakakinis na si classmate Karen na kanina tinanong natin yung paano nagsimula ang Metro Ice. Bakit Metro Ice? Bakit hindi Mega Mall Ice? At kung ayun nabanggit kanina si Michael Martinez at yung iba't iba pa nilang ino-offer sa kanilang members. At chinika, ating pa nga chinika ang kanilang GA, no? At yan, ipagpatuloy natin. Classmate Alfred, meron ka bang parang Ay, meron. tinginan yung dalawa eh. Baka may Ay. gusto kang
May Itanong sa question. kanya. Ay, meron talaga. Since mukhang interested naman Oo yata ako, may ina-offer ba na training ang Metro Ice for newbies or for the beginners? Yung Metro Ice specifically, wala silang in-offer na training. Pero sa SM, Oh. dun namin kino-course lahat ng students through yung mga basic levels. Yan. Pag first timer, halimbawa, libre. Gusto ng libre. Ayan. Ay, wait. Ikaw ba, Kara? Gaano katagal ka nandito? Gaano katagal ka nang nag-ice skating? Ako, since 4 years old ako nag-ice Oh skating. my God. Wow. Ako So, naman- 14 years na. Yes. Gosh. Yes, ang bilis naman. Ano ginagawa ko nung 4 years old ako? Oh my God. Ay, wait. Nauso kasi nun yung nabutan niyo ba yung sapatos na may gulong yung ilalim? Ay, oo. meron din ako nun. Meron ako nun palagi nasisira. Ako naman, ano ba nangyari? Meron ata, kaso, hanggang sahig lang naman ako. Never naman ako nakatapak ng ice. At, bukod sa pag-ice skating, dito ka lang ba mahilig? Or may iba ka pang ginagawang... May iba ka ba bang sports? Wala talaga akong like other sports na tinitrain for. Pero yun, mahilig ako. Medyo active ako. Tapos medyo mahilig din ako sa sports. So, nag-run or nagbabike. Tapos, basta yung regular fitness activities. Yes. Yun. Anong ginagawa ko sa buhay ko? Yes, ang dami niyang sports tas ako, ayun. Anyway, wait no, masingit ko lang. Kasi, di ba, alam naman natin na sobrang, ang pelikulang Frozen ay talagang, click na click sa mga, sa lahat, di ba? Yeah. Itanong lang namin, no, magmula ba nung napalabas yung pelikulang Frozen, tumaas ba yung bilang ng mga tao, or lalo na yung mga bata na nag-try ng ice skating? Yes, I'm sure sobrang tumaas siya kasi dun sa Mega Mall pa lang, kasi bagong bukas yung Mega Mall nung this year, sabay kailan lumabas yung Frozen? Last year, 13, December. December. Oh, yeah. So, sobrang fresh pa. So, daming nagsiskate talaga ng little kids. Tapos may one time, kasi pwede magpatugtog sa ice. Oh my God, Wow. let it go! Yes, biglang one time, nag-play yung song Let It Go, tapos biglang, parang dumami nga yung tao, or bumili sila mag-skate. Tapos hindi lang yung mga kids, pati yung, kunyari yung mga age natin, tapos mga adults, talagang feel na nilang Let It Go. Yes. Uy, gusto ko yung hiniwalay niya tayo sa adults. Uy, masaya yun, tapos gaganon-ganon. Diba? So, maganda, no? So, in a way, nakatulong. In fairness, at saka, parang maganda yun na sa parang buong ice skating range, kumakanta, let it go! Oo, syempre masaya. Tapos masaya talaga yung atmosphere pag magsiskate ka, tapos feel mo yung wind, ganyan, daming tao. Enjoy. Ayan, o dahil nag-enjoy kayo, matanong... Palungkutin naman. Mag-discuss tayo ng konting kalungkutan. De, joke. Well, ikaw, from your perspective, ano-ano ba yung mga hinaharap na problema ngayon ng figure skaters? How do you assess figure skating here in the Philippines? Is it young? Is it starting? How is it? Figure skating dito sa Philippines, matagal na siya actually. It's just that hindi siya nare-recognize as parang a respectable sport, or hindi siya nare-recognize as a big-time sport kasi nga wala pa tayong pinapadala dati, or wala pa tayong mga nanalo sa mga big competitions. Kasi like for me, pinapadala na kami noon, but then for example, the Philippine Olympic Committee or the Philippine Sports Commission, minsan lang yung na-recognize and minsan hindi. So, yung mga skaters talagang sariling tiyaga, and yung mga parents, I'm sure, alam nila yon, yung talagang pag dedicated lang yung anak nila, all-out support. Tas sariling labasan na lang yon. So there, I think yun yung one of the issues na I think nadadaanan din ng mga ibang sports. Tas dito sa ice skating, yun, kailangan, I think, i-recognize ng mga iba pang higher up yung clubs or organizations. Yeah, organizations na, meron tayong talent for this. Meron tayong
potential. May edge. Yun. May Yeah. edge. Ay, gusto ko yan. Yun. At, oo nga, dahil yung kagaya ni Michael, no, parang medyo malaking issue na hindi ganun kalaki yung support sa kanya, lalo na ipapadala siya sa ibang bansa. Yeah. At, Ayan, bilang matagal ka nang nagsiskate, nung nagsisimula ka, ano-ano yung encounters or challenges na kinaharap mo nun? So me personally, kasi syempre as a student din, tas athlete, so yung time talaga was very limited. Pero of course, kung gusto mo talaga yung isang bagay, gagawin mo talaga lahat. So yun yung one of the things. Tapos syempre yung training facility, dalawa lang, tas yung it's really far pa from each other, Las Piñas and Ortigas. So, ngayon, nagkaroon na rin ng sa Manila, still far away. So, limited talaga. And then, also, yung facility mismo is not as good as if we were in the States or basta sa abroad. Yung quality ng ice skating rink, alam mo yun, ng mga skaters. ayan no, nabanggit mo yung mga facilities. Kayo ba, ikaw personally, or yung the Metro Ice, humingi ba kayo ng tulong mula sa gobyerno? Diba kasi malaking factor na tinutulungan kayo para ma-improve yung sinabi mo dahil young pa ang figure skating dito sa atin eh. As of now, I'm not sure. Pero kasi I don't think that we have really asked for the higher ups to support. Kasi we consider ourselves, a simple club. Tapos sa ice skating community lang, it's just for the students and for the those interested for skating. So, yun. Okay. At dahil nagpag-usapan natin yung support, issue ng support, nung nagko-compete si Michael dati sa Sochi 2014, nag-email siya sa presidente natin na para humingi ng tulong. Pero ang sabi daw, ayon sa balita, napunta ito sa spam folder. What do you think about this? Okay, I think na, of course, it's not in my place to say whatever Michael and his mom may have asked, of course. Pero, like I said, ice skating and a lot of other sports dito sa Philippines, marami tayong potential na gumaling and marami tayong young athletes who have dreams and they really want to do well. It's just that hindi sila na-recognize. Kahit sabihin natin, hindi naman yung the president has to, recognize. Pero of course, pati tayo, we should support yung mga young budding athletes natin. So there. Suporta na lang talaga ang kailangan. At dahil dyan, tingin mo ba, paano binago ni Michael Martinez yung impression natin mga Pilipino tungkol sa figure skating? Do you consider him a hero? Yeah, I think he did so much for the ice skating community kasi ngayon, people don't just look at ice skating as, yung sa mall lang yan, yung sa mega mall lang yan, na-try ko na yan. And people kasi didn't really consider us viable for, isipin mo yun, Olympics. Oh my God, viable. Winter Olympics. Define viable. Ayan, go and... Tapos, one of the things na Michael really did kasi was para ma-recognize yung mga marami na tayong athletes na matagal na nagko-compete. It's just that hindi sila yung napapansin masyado until yun nga, meron ng nasa world stage. Tama. Kasi parang napansin lang talaga, no? Bukod dun sa Frozen, nung sumikat si Michael. Yun nga. At dahil maraming na-inspire na Filipino, especially the young ones, si Michael Martinez, what could be your message to those beginners who want to pursue ice skating? Ano yung message mo sa kanila? Okay. So, yung mga kiddies out there, if you are interested in ice skating or in any sport actually, pursue nyo yun. Yes, Kuya Alfred, Yeah. kiddies. Yes! And Or, yun. Pursue nyo yun. push natin kahit Push yan. mapupush naman to, no? Ng mga support. Ayan, salamat Ate Cara. Salamat Cara sa pagsagot Sure. mo sa ating
mga katanungan. Ayan, Bring It Org na po ang ating sunod na segment. Mga classmates, paalala po namin ng ating Pulse Alarm. Ang tanong, Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng katapangan? Bakit? bakit? Ayan, sasagutin po natin yan, no, sa ating pagbabalik. Ang DZUP 1602 ay kasali ng KBP, Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ay na, sa Samahang Bidang Bida. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka. Good morning! Nandito pa rin po tayo sa Samahang Bidang Bida. Ako pa rin po at hindi naman nagbago si classmate Tiara. At ako pa rin hindi nagbabago si classmate Alfred. Ayan, tingnan natin kung nagbago ba siya. Hello sa aming guest si classmate Cara. Hi! Ayan, no. Kanina pinag-usapan natin yung issue at yung, ayun nga, mga issue na kinakaharap ng figure skating. Lalo na nung mga nagsisimula pa lang dahil nabanggit kailangan mula sa ating gobyerno. Ano pa ba, classmate Alfred? Ayan, kung gusto mo isang bagay, push mo lang yan. Kung gusto mo ng ice skating, pursue mo lang. Ayan, parang message mo sa sarili mo. Yes. Feel ko talaga pupunta kami dito mamaya. Magta-try kami. At dahil dyan, dumating na po tayo sa ating sunod na segment, ang Bring It Org. Seryosong usapan at tanungang kwela lang. Let's bring it on! Magbabanggit lang kami ng random concepts o topics at sasabihin ninyo kung anong say ninyo rito. Sabihin ng check kung agree, X kung hindi, at pass kung ayaw ninyong mag-comment. Paalala lang namin na hindi nito ine-embody kung anumang mababanggit natin ang side ng buong Metro Ice. Ngayon, simulan na natin, classmate Alfred. Yes. Number 1, Chris Aquino confirms relationship with Herbert Bautista. Cara, check, X or pass? Ako ba? Ikaw? Ay, ako X. Ako, X. Ako rin, X. Parang medyo X. Ayan, no, X Kasi kami. madami siyang X. Ay! Yes. Sunod naman ng alternate ending ng alternate ending in store for How I Met Your Mother fans. Cara? Ako, check. Ako, pass. Pass ako dyan. Hindi kami masyadong naging follower no. Ito naman ating pangatlo, Diary ng Pangit the Movie. Oh, check na lang. Ikaw. Gusto ko Pass, hindi ko pa siya panoorin. napapanood. Pass. Gusto ko yung lahat na tayo ang sasagot Go And lang. Ramon Bautista's Science of Stupid on Nat Geo. Ay, bongga. Check. Kagabi lang yan. Yeah. Check. Pass, hindi ko siya napanood. Ay, Ano hindi ba rin. yan? Hindi rin. Pero parang nakita ko kasi yung tweet niya. So, ngayon nakukuha na yung attention ko. Ito naman. Ayan. Undertaker lost against Brock Lesnar in WWE WrestleMania 30. Wow. Diba? Gusto ko mag-check Wow. pero pass kasi hindi ko pa. Ako, X. Hindi ako updated. Parang Undertaker kasi. Ako, X, kasi ni Brock Diba? Lesnar. Parang Sa ano? hindi pa siya natatalo at iba pa. Ito naman. Ay, gusto ko to. The race imitates the Beatles Abbey Road pose. Abbey. Tama ba? Abbey Road. Abbey. Yun yung nandun sila sa street Yeah. na. Ayan. Yeah. Ano masasabi mo? Check. Gusto ko yung poster na yun. Pass. Di ko pa nakikita. Pag nakita ko na, ako magche-check. Oo, feeling ko Pass din ulit. mag-check mo din. Ito naman. Ito yung sa Ito. ASAP, no? Sarah covers Let It Go. Ano? Pass. Alam yun. Nakita ko. Di ako updated. Hindi ko pa napapanood, pero pass na lang. Yeah. Ayan, napanood ko na yan. Ano? Check ako, okay naman. Maganda naman. Yep. Ayan. Ito, next. Nolly De Castro to face Senate probe on housing scam. Cara, anong iyong kasagutan? Ako, pass for now. Pinapag-isipan ko. Pass? Ako din pass. Sige. Next. Online petition calls for resignation of 3 senators. Senators Estrada, Revilla, and Enrile. Check X Um, or pass. Hmm. Bakit? Ito Wow, may bakit pa? I Hindi, mean, ito ata yung issue kahapon ng SC na binasura nila yung oral arguments ni Revilla regarding dun sa pag-imbestiga ng Supreme Court regarding the pork barrel scam. Tama ba? Hmm. Ano? Yeah. Ngayon naman, merong online petition para sa
pag-resign nilang tatlo. nila. Yeah. Check ako dyan. Yeah. Na lang. Ako Ako pass rin. muna. Pass muna. Ay, ang atat ko ba sumagot? Next. Supreme Court o case, RH Law. Anong masasabi mo dyan? Check. Pass? Check. Sorry. Joke. Next, Facebook's new design. Oh, Nakita na X. ba? Yeah. Parang labo eh. Ikaw? Ako okay lang, so check ako dun. Ako, hindi ako ma-FB, so pass. Carry lang. Ayan, Ayan. salamat sa pagsagot. Ngayon naman, dahil matatapang kayo, tapangan natin ang pagsagot sa ating pulse alarm. Ang Para tanong sa'yo- natin ngayon, Ayan. para sa'yo, anong ibig sabihin ng katapangan at bakit? Ayan, simulan natin. Ayan, pwede na ba kayo sumagot? Ayan. Or, Kara, ikaw, para sa'yo, ano ang katapangan at bakit? Ang katapangan is going or doing what no one has done before. Ay, bongga. Yan ang katapangan. Ang tapang mo nga naman nun. Ikaw ang uunang, ikaw ang Siyempre unang, kasi ikaw una. ikaw ang unang gagawa, Ikaw ba, Ara, para sa'yo, anong katapangan? Ito yung sagot ko dito. Susubukan mo pa din yung gusto mo dahil natatakot ka at pakiramdam mo puro negative comments ang makukuha mo. Pero, itutuloy mo pa rin siya. Push ka lang. Minsan kasi parang, hindi mo, parang imbis na isipin mong gawin siya, natatakot ka agad dun sa maririnig mo sa ibang tao eh. Parang minsan mas kinakatakutan ko na may maririnig ako sa ibang tao. Wow. Dun ako natatakot. Ikaw ba, classmate Alfred? Para sa akin ng katapangan, it's being able to accept challenges kahit hindi mo alam kung ano yung consequence or aftermath ng gagawin, ng ititake mong challenge. Yes. You may pass, you may fail, whatever. Basta, being matapang is being able to accept challenges. Ay, taray. Gusto ko yan. Basahin natin ang sagot ng ating kaibigan na si Christian Vincent Andrada. Para sa akin, ang katapangan ay pagiging confident sa iyong sarili. Kung tiwala ka sa sarili mo at sa mga kakayahan mo, matapang ka na para sa akin at kakayanin lagpasan lahat ng pagsubok o problema mo. Very deep ko po, at ang very haba din ang sagot mo. Pero ayan ang kanyang confidence. At ito naman ang sagot ni Ara Bayan, ang katapangan ay pagiging fearless. It's all about a person's willingness to take risks and how he accepts the consequences that come with taking those risks. Yes naman. Ito, parang for instance, yung pag-amin mo kay Crushy. Ay! Matapang. Ikaw ba, Kara? Anong instance ng ito, parang umamin ka na ba before? Sa iyong crushy? Gusto ko yung term na crushy. Crushy? No. Hindi ako matapang. At feeling ko hindi niya naman kailangan matapang ng ganon. Oh my God, nahiya ako doon na. Ayan. At itong sumagot na to, ewan ko ba ba't ito ang sagot? Sabi ng kapatid kong si Teresa Nacario, katapangan. Ito yung pagsagot mo sa magulang mo nang walang pag-aalinlangan. Tuwan-tuwa siya kagabi. Sabi ko, oh my God, sis, isasagot mo talaga yan. Nandyan yung apelido natin. Nakakaloka ka. Pero yon, ano ba to? Pag-aalin lang, itong babaeng to talaga. Ayan, at ang sabi naman ni Karel Katigbak, it's doing the right thing even when it compromises your own risks. Ay, bongga. Pero gusto ko yung tono ay medyo mahinhin. Doing the right thing even when it compromises. Diba? Medyo mahinhin kasi Ate Car. Pero in fairness kay Ate Car, bongga. At sunod, ang kay John Ernest Bozon, ito ang kailangan para ma-enjoy ang buhay. Dahil kung wala ito, you can't explore things other than those within your boundaries. Dahil takot kang lumabas sa sarili mong kahon. Anong comment mo dyan, classmate Alfred? Let it go. Ay! Pwede siyang in 3 words lang. Yan, sunod. Ito na ang sagot ni Jelina Rose Bongon. Ito yung paninindigan mo kung ano ang tama kahit maraming pumipili at pumigil sa'yo. Ang tapang ni Jel, diba? Paninindigan kung ano ang tama. Sabagay, kasi parang marami sa atin nahahadlangan lang nung mga hindrances natin sa buhay, At may isa pa akong sagot, bukod Ano? sa sagot ko kanina.
Ang katapangan ay impromptu hosting. Ay, oo nga. Gusto ko yan. Yan ang perfect na natin ngayon ng katapangan. Yun yung challenge. Yes. Yan, salamat ulit, Cara, para sa matapang mong pagpunta dito. Kahit Thank medyo you. maulan ba or uulan ba, kailangan, Parang hindi naman kanina. ayan, kailangan matapang tayong sumugod sa ulan. Ayan, Kahit, nabalitaan ko pala kanina na yung bagyong Domeng, ang landfall niya ay sa Sabado pa. So, most probably, sunny pa ngayon. ayan, pero medyo sana, Makulimlim. makulimlim. Ayan, ulit salamat, Cara, sa iyong pagpunta dito sa aming Thank you, stasyon. Jen. At sa buong Metro Ice, naway maging, wag naman malamig, pero mainit ang pag-usbong ng career ninyong mga young skaters dito sa atin. Kuya Alfred, may papasalamatan ka ba? Thank you. Yes. Daw, Cara. Wala naman. Yeah, thank you, Thank then. you. Ayan, salamat din Sobrang sa... enjoy. Yes. Salamat din po sa lahat ng nakinig sa amin ngayon. Ito po ang Samahang Bidang Bida. At bukas po, makinig po tayo sa Ikaw Naman. Ulit ay 10 to 11 a.m. Dito lang po sa DZUP 1602. Sunod na po ang Talatugtugan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Ako po ulit si classmate Tiara. At ako naman po si classmate Alfred. Ito po ang Samahang... Bidang Bida. Ang Samahang Bidang Bida ay bahagi ng boses ng estudyante strip ng DZUP Radio Circle. Abangan ng Ikaw Naman bukas sa parehong oras AM. Sunod na ang Talatugtugan. Bye-bye mga classmates! Bye! Mga buddies, kayo nakinig sa Samahang Bidang Bida. Next week ulit ha! Tuwing 10:00 ng umaga, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!